Ngayon pong April 8, 2026 ay mayroon po tayong napakalaking development na nagpabago sa timpla ng ating mga charts sa nakalipas na oras. Habang ang buong mundo ay nakatitig po sa 8 p.m. deadline ni President Donald Trump, ang Prime Minister ng Pakistan na si Shehbaz Sharif ay nagpasabog po ng isang mungkahi na nagbigay ng hinga sa market. Yan po ay isang 2-week ceasefire sa pagitan po ng Amerika at ang Iran. Kaya yan po ang ating aktual na balita na pag-uusapan natin sa video na ito. Yan, at ang ating source ay mula po ito sa CoinGate. Dahil po sa balitang ito, si Bitcoin ay biglang humarurot pabalik po sa presyong $69,500 matapos po itong malubog sa ibaba ng $68,000 nitong nakalipas lamang na mga oras. Pero hindi lamang po si Bitcoin ang gumagalaw. Ang ating paboritong asset na si XRP ay nagpapakita rin ng matinding aksyon sa chart. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang geopolitics na ito at isasabay po natin ang isang napaka-detalyadong technical analysis natin sa daily chart time frame ni XRP. Kaya alamin po natin kung ito na ba ang peace rally na magdadala sa atin sa bagong heights. At ayan, ayon po sa balitang ito ay hiniling ng Pakistan sa warring parties na magkaroon ng 2 linggong ceasefire para bigyang daan. Yan, para bigyang daan po ang diplomasya. Yan, sabi rito, ayan, ay Pakistan has proposed a 2-week US-Iran ceasefire, noting that efforts towards the peaceful settlement of the war are progressing. Ayan. Bahagi po ng proposal na ito ang hiling kay Trump na i-extend ang kanyang deadline at ang hiling sa Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz bilang goodwill gesture. Ayan, dito po tayo sa aking opinyon. Masasabi ko po ay napaka-critical ng Strait of Hormuz sa global economy. Kapag sarado po yan, ang supply ng langis ay barado. At kapag barado po ang langis, ang inflation ay lalong liliyab. Ang reaction po ni Bitcoin sa balitang ito ay patunay na ang crypto ay nagsisilbing risk barometer ngayon pong taong 2026. Pero tignan po natin ang epekto nito sa ating XRP daily chart time frame. Ayan ang ating daily chart time frame dito at meron po tayong nakakagulat na nabuong candlestick kahapon dito. Ilapit lamang natin mga ka-crypto para ating mapagmasdan yung napakagandang nabuong candlestick kahapon. Ayan. Sa kasalukuyan po ay si XRP ay nasa presyong 1.37. Ayan, siya po ay naglalaro sa 1.37 na price range. Ngayon ay yung last 2 digits niya ay nasa 32, ayan, 31, ayan. Mabilis pong nagbabago yung kanyang last 2 digits na presyo. At ayan, pero kung titingnan po natin ng mabuti ang ating chart dito, meron po tayong magandang balita. Ang ating major resistance po dito, ayan, sa 1.3211, dating major resistance po natin yan, itong mga nakalipas na araw, ay matagumpay na pong nabasag muli. At ngayon ay nagsisilbi na po itong kasalukuyang major resistance natin. Ito po ang tinatawag nating support resistance flip. Ulitin ko po, support resistance flip. Napakahalaga nito dahil ibig sabihin ay may floor
o sahig na tayong tinatapakan dito sa 1.32. Dito naman sa ating Hall Street Indicator, bagamat kulay red pa rin at naka-curve downward, ay ayan, napapansin niyo po ba? Lapit lang po natin ng mabuti para mas mapansin natin. Ayan. Magandang ilapit natin ng mabuti para makita po natin yung kanyang binubuong pangangatawan o kanyang hugis. Yan, kung mapapansin po natin, yan, dito sa kanyang kasalukuyang bahagi, ay parang nagsisimula na po itong mag-flat. Kapag ang Hall Street indicator natin dito ay nag-uumbisang mag-flat, ibig sabihin ay nababawasan na ang selling momentum. Ang ceasefire proposal na ito ang posibleng maging mitsa para tuluyang mag-curb paitaas ang Hall Street at magpalit po ng kulay patungong green. Kaya ang opinion ko po rito ay ang market ay naghihintay lamang ng isang confirmed peace sign para tuluyang basagin ang mga harang dito sa itaas. Balikan po natin ang ating balita dito. At pag-usapan naman po natin ang reaction ni Trump at ng White House. Ayan. Sabi po ng White House, aware na raw itong si Pangulong Trump sa proposal at maglalabas po sila ng response very soon. Ayan, or sa madaling panahon. Sa interview naman sa Fox News, sinabi po ni Trump na hindi pa siya pwedeng mag-comment dahil in negotiations pa sila. Pero sa poly market, ang mga traders ay tumataya na ng 59% chance na i-extend ni Trump ang deadline. Ayan. Dito po yung sabi po sa source natin dito, these traders also predict that Trump will extend his deadline with a 59% chance. Ayan, ito po yung screenshot ng poly market. Ayan, 53% sa April 30. Sa April 7 is 23%. Ayan, April 15 is 46%. Ayan, dito naman po tayo sa aking opinion tungkol dyan. Habang naghihintay po ang mundo sa sagot ni Pangulong Trump, tignan po natin ang galawan ng ating mga candlesticks dito. Ayan po ulit. Ayan, sa mga pinalaki po natin ng husto para mas makita ng mga gumagamit ng mga mobile phones. Nitong nakarang araw ay nakabuo po itong si XRP ng isang malaking bullish candlestick. Ayan, napakalaki. Sinubukan nitong tamaan ang ating minor resistance dito sa 1.3833. Pero sa kasamaang palad ay na-reject po tayo dito. Ang current candlestick natin ngayon ay isa pong small bearish candle. Yan po yung nakikita natin dito ngayon. At ito naman po ay nakapwesto dito sa ibaba ng 1.3833. Yan, nagpapakita po na matibay ang ating minor resistance dito sa 1.3833. Kaya ang rejection po dito sa 1.3833 ay normal na profit taking lamang matapos po ang isang malaking rally. Pero dahil na-reclaim po natin ang 1.3211 dito bilang support, hindi tayo dapat masyadong kabahan sa maliit na bearish candlestick na ito. Mayroon din tayong isa pang minor resistance naman dito. Ayan, zoom out lang natin ng konti. Ayan po. Ang sunod nating minor resistance ay nakaabang naman po rito sa price level na 1.4371. Ayan. Ang opinion ko naman tungkol rito ay ang 1.3833 ay parang doorbell lamang. Pinatunog lang natin. Pero kailangan po nating bumelo para tuluyang pumasok.
hanggat ang presyo po ay hindi bumabalik sa ilalim ng 1.3211 dito, ang ating bullish structure ay intact. Ang ceasefire proposal ay ang hangin na nagtutulak sa ating layag. Ayan, balikan po natin ang dito naman po pala tayo. Pag-usapan naman po natin ang QQE mod indicator dito sa ibaba. Ayan, ayusin lang natin para mas malinaw po nating nakikita sa ating screen. Ayan, sa mga hindi po nakakalam, ang QQE mod indicator po natin ay yung nandito sa ibabang bahagi ng ating chart. Ayan. Kung titingnan po natin ang ating QQE mod indicator mula April 4 hanggang April 6, mayroon po tayong tatlong reducing size na red bars or lumiliit po yung kanilang mga sukat. Ibig pong sabihin yan ay humihina ang momentum ng mga bears. At kahapon, nakakita po tayo ng isang small gray bar. Ang senyalis po yan ng market indecision. Pero ang pinaka-interesting po ay ang current bar natin dito na blanco. Ayan, ang blanco na bar dito sa QQE mod ay madalas mangyari kapag ang market ay nasa isang wait and see mode o nagaganap ang isang matinding volatility transition. Ibig pong sabihin tapos na ang momentum ng mga red bars o yung mga bears. Pero hindi pa sapat ang lakas para mag-blue bar o pumasok ang mga bulls. Para itong kalmado bago ang bagyo. Sa tingin ko po mga ka-crypto, ang QQE mod indicator natin dito ay naghihintay ng final verdict mula sa White House o sa Iran. Kapag ang Iran ay formal na nag-reopen ng Strait of Hormuz, asahan po natin na ang blank bar na ito ang magiging isang dambuhalang blue bar. Ang numerical trend ay pabor po sa atin dahil ang red bars ay lumiliit bago naging blanco. Ito po ay isang classic reversal signal. Ang opinion ko po sa blanco na bar na ito ay huwag matakot. Ito ang pagkakataon para sa mga traders na mag-observe kapag lumitaw po ang unang blue na tuldok o bar dito. Yan na ang hudyat na ang 1.3833 minor resistance natin dito ay magiging history na lang. Ngayon, kung matutuloy po ang ceasefire, ang crypto market ay posibleng pumasok po sa isang euphoric phase. Si Bitcoin ay tinitignan na ang $70,000 na presyo muli. At para kay XRP, ang target po ay malinaw. Ang ating major resistance po dito, yan, sa itaas na bahagi. Yan, kapag nagawa po niyang lampasan yung dalawang minor resistance natin dito, ay dito na po papasok ang ating major resistance na 1.5672. Ayan. Pero yan na nga, bago natin marating ang major resistance natin na yan, ay may mga harang pa tayong kailangang tingnan dito. Kaya ang roadmap po natin ay ganito. Ang support dito sa 1.3211. Ayan. Tapos breakout dito sa 1.3833. Tapos breakout ulit dito sa 1.4371 bago ang 1.5672. Kung sakaling magkaroon po ng bad news o hindi tanggapin ni Trump ang ceasefire, ang ating next major support naman ay nasa 1.2234 dito sa ibaba. Ayan po ang sunod o pangalawang major support natin. Pero sa nakikita ko sa positive review ng Iran, sa hiling po ng Pakistan, mas malaki po ang tsansa ng de-escalation. Ang Hal suit ay nagsisimula ng
mag-flat dito sa 1.37. At ito po ay isang napakagandang sign. Para po itong eroplano na pagkatapos sumisid ay nagsisimula ng mag-level off bago muling umakyat. Kaya ang opinion ko po sa roadmap na ito ay napaka-solid ng ating structure dito. Ang 1.3211 support ay napatunayan na nating matatag. Sa bawat geopolitical good news, lalong tumitibay po ang pundasyon ni XRP. Ang $1.37 ay isang launching pad. Kung ang daily candlestick po natin ay magko-close o magsasara dito sa itaas ng 1.3833 bukas, asahan po natin ang mabilis na pag-akyat patungong 1.4371. At sa uli ay ang ating ultimate boss na 1.5672. At ayan, sa kabuuan ng balitang ito, ang mensahe po ng araw na ito ay tungkol sa diplomasya. Ang proposal po ng Pakistan ay hindi lang para sa kapayapaan sa gitnang silangan o Middle East, kundi para rin sa katatagan ng ating global financial system. Si Bitcoin sa $69,500 at si XRP sa $1.37 ay simbolo ng pag-asa ng mga investors na mas mananaig po ang usapan kaysa sa bala. Sa aspeto po ng ating portfolio, manatili po tayo nakatutok sa 1.3211 na support. Ayan po ulit, ang ating kasalukuyang support na 1.3211. Hanggat tayo po ay nasa itaas nito, ang ating trend ay pabor sa mga bulls. Gamitin po natin ang ating Hallsuit indicator dito at ang ating QQE mode para makita po natin ang shift o pagbabago ng momentum mula po sa blanco na bar patungong blue bar. Kaya manatili po tayong handa, manatiling mapagmatsyag at lagi po nating tandaan na dito sa mundo ng crypto, ang balita po ang nagbibigay ng apoy, pero ang chart ang siyang nagpapakita ng direksyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.